Mayroong nakamamatay na kapintasan ng Rusya. Alam ito ng Rusya at Ukranya. Wala nang magagawa si Putin ngayong natukoy at sinasamantala ng Ukranya ang kahinaan na iyon. Kill switch ito ng Rusya. Simple pero epektibo, kaya patuloy ginagamit ng Ukranya para manalo sa digmaan. Iyan mismo ang ginagawa ng Ukranya. Nasusunog ang langis at dumudugo ang Rusya. At kahit anong subukan ni Putin, lalo lang itong lalala mula rito. Dadalin namin kayo sa Krasnodar Krai, sa baybayin ng Black Sea ng Rusya. Madalas itong target dahil malapit ito sa hangganan ng Ukranya at narito rin ang Tuapsa Oil Terminal. Isa ang terminal na yon sa pinakamahalagang export hub ng Rusya dahil dito nag-iimbak at umaalis ang mga tangke ng Shadow Fleet na nagdadala ng langis sa iba't ibang bansa. Sa pinakamataas nitong kapasidad, kaya magproseso ng Tuapsa ng humigit kumulang 12 milyong tonelada bawat taon sa pamamagitan ng infrastruktura ng terminal at refinery na nakapaloob sa pasilidad. Pero malayo ang Tuapsa sa pinakamataas nitong kapasidad sa ngayon. Sinisiguro ito ng Ukraine dahil ginagamit nila ang kahinaan ng depensa ng Russia para paulit-ulit tamaan ang Tuapsa. Noong Mayo 1, lumipad sa impapawid sa ibabaw ng Tuapsa terminal ang mga drone ng Ukraine. Matapos bumiyahe ng daan-daang kilometro, dumating ang mga drone hindi para mamasyal, kundi manira. At ginawa nila ito nang bumagsak sila sa terminal. Iniulat ang malalaking sunog. Naglipar ang nakalalasong itim na usok. At ayon sa Guardian, tumagas ang langis ng Russia mula sa imbakan. Hindi ito isang beses lang na pag-atake. Sa totoo lang, dapat sanay na ang Russia sa ginagawa ng Ukraine. Dahil ang pag-atake noong Mayo 1 ay ika-4 na magkahiwalay na pag-atake sa loob ng 16 na araw na sunod-sunod na opensiba laban sa partikular na terminal na ito. Iniulat ng Kyiv Independent na ang mga paulit-ulit na pag-ataking ito ay nagdulot ng mga sunog na tumagal ng ilang araw dahil natagpuan ng Ukraine ang kill switch at patuloy nila itong pinipindot. Huminto ang refinery at natigil ang export ng langis ng Russia sa Black Sea. Pero ito ang totoong problema ni Putin. Hindi napigilan ng air defense ng Russia ang mga pag-atake ng Ukraine. Bakit kaya? Ang sagot ay nasa malubhang depekto sa air defense network ng Russia na tatalakayin natin. Dahil dito, ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa Tuapsa ay malayong maging isang hiwalay na insidente. Kung kill switch ang langis ng Russia, tinatarget ng Ukraine na huwag paganahin ng mas marami nito hanggat maaari. Nitong Abril, tinarget ng Ukraine ang 14 refinery at mahalagang sentro ng langis sa Russia, ayon sa Kyiv Post noong Mayo 4. Mula Republika ng Bashkortostan, kung saan tinamaan ang refinery na 1,400 kilometro ang layo mula sa Ukraine hanggang Baltic Sea. Sa mga sentro ng daungang langis sa Ust-Luga at Primorsk, na paulit-ulit ding pinupuntirya, lumilipad ng mataas ang mga drone ng Ukraine, tumatama ng malakas, at sa paanuman ay nalalampasan ang depensa sa himpapawid ng Russia. Ito ay sabayang kampanya. Nitong Abril, naabot ng Ukraine ang pinakamataas na bilang ng pag-atake sa langis sa loob ng 4 na buwan, ayon sa Bloomberg. May dahilan ang Ukraine. Nakikita nila ang Tuapsa at iba pang refinerya at terminal ng langis ng Russia bilang susi sa panalo sa digmaan. Ang pagbabago ng momentum sa labanan sa Ukraine ay bunga ng ganitong pag-atake at may malinaw na lohika sa ginagawa ng Ukraine. Natagpuan na ang kill switch, kaya mahalaga ito. Hindi pa ganun katagal, nagsasagawa ang Ukraine ng mga hiwa-hiwalay na pag-atake laban sa mga oil refinery at terminal ng Russia. Epektibo ang mga pag-atake, nasirang kagamitan at nagkasunog. Napagtanto ng Ukraine na hindi sapat ang paisa-isang pag-atake para masira ang buong pasilidad. Hindi yun sapat. Malawak ang infrastruktura ng langis ng Russia, kaya kailangan ng dagsa ng napakalalakas na misil para wasakin ang lahat ng ito sa isang atake. Wala ang Ukraine ng mga misil na kayang pakawalan ng ganun karami. Pero ang meron sila ay kakayahang magpalipad ng maraming drone, paulit-ulit sa bawat pag-atake na unti-unting sumisira sa infrastruktura ng langis ng Russia. Unti-unti itong tinutupok. Noong 2025, nakita na natin ang mga palatandaan ng bagong estratehiya. Ayon sa Moscow Times, 120 beses inatake ng Ukraine ang mga energy facility ng Russia. At walaw't isang dito ay oil refinery ang target. Nawalan ng Russia ng $13 bilyong sa kita sa langis dahil sa bagong estratehiya ng Ukraine na karaniwang tumatama muna sa isang pasilidad ng langis saka naghihintay ng ilang linggo o kahit buwan bago ito muling atakihin. Nabubuo na ang idea ng paulit-ulit na pag-activate ng kill switch. Pagkatapos mag-ayos ang Russia, agad na namang nagpapalipad ang Ukraine ng mga drone. Gayunpaman, kulang ang bilis ng pag-ulit.
Nagbago ito noong 2026. Ayon kay Dmytro Zmailo, Executive Director ng Ukrainian Center for Security and Cooperation, ang 4 na pag-atake sa Tuapsa sa loob ng 16 na araw ay nakakabaliw, ngunit may kabuluhan. Sabi ni Zmailo, bakit tinamaan ulit? Kasi hindi pa tuluyang nawasak pag Tuapsa ang usapan. Sa madaling salita, iyon ang buod ng kampanya ng Ukraine. Sa halip na subukang wasakin agad ang mga pasilidad ng langis ng Russia sa isang bagsak, na hindi naman talaga posible kahit na sa pinakatumpak na mga pag-atake, unti-unting pinapahina ng Ukraine ang produksyon ng mga pasilidad na ito hanggang sa tuluyang maging zero. Ang paulit-ulit na pagpindot sa kill switch ay nadudulot ng takot. Isipin mong nagtatrabaho ka sa refinery o oil terminal na target ng Ukraine. Napilitan kang umiwas muna ng ilang araw habang inaapula ang sunog. Pagkaraan ng huling drone strike, sunod-sunod na uli ang mga atake. Paulit-ulit na lang, kaya mapapaisip ka kung sulit pang pumasok sa trabaho. Ngayon, langis pa lamang nasusunog. Pero baka ikaw na ang masunog ng susunod na drone strike kung malas ka. Ang psikolohikal na pressure na ito ay maaari magdulot ng pinsala sa industriya ng langis ng Russia, tulad ng mga pag-atake mismo. Kaya tinukoy ng Ukraine ang infrastruktura ng langis ng Russia bilang posibleng susi sa kanilang panalo sa digmaan. 2 dahilan lang, pera at sundalo sa unahan. Mas madaling ipaliwanag ang huli sa dalawa. Ang ilan sa langis na pinoproseso sa mga pasilidad tulad ng Tuapsa ay napupunta sa mga kamay ng mga sundalong Ruso sa unahan sa Ukraine. Ang Tuapsa, isang daungan sa Black Sea, ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng direktang koneksyon sa mainland ng Ukraine. Tuwing napapatigil ng Ukraine ang ilang pasilidad ng langis ng Russia, natetenga ang supply ng gasolina, diesel, aviation fuel at iba pang produktong gawa sa langis sa mga tauhan ni Putin sa unahan. Makikikita ang epekto nito sa Ukraine. Ayon sa United 24 Media noong Abril, 29 na pahinto ang sasakyan ng Russia sa Kherson dahil sa tumitinding kakulangan sa fuel na lalo pang pinalalala ng mga pag-atake ng Ukraine sa langis ng Russia sa Crimea. Hindi mo na kailangan maging henyo para maintindihan kung bakit masama ito para sa Russia. Ang kawalan ng mga sasakyan ay nangangahulugan na kailangang sumugod ang mga sundalong Ruso nang naglalakad. Mas nagiging target sila ng mga drone ng Ukraine kaysa kung nasa armored na sasakyan o tangke. Dagdag pa rito, ang kakulangan sa fuel ay nangangahulugan na hindi kayang ilunsad ng Russia ang mga malalaking mekanisadong pagsalakay na kailangan nila para makamit ang tunay na operasyonal na tagumpay na mas mabilis kaysa sa napakabagal na pag-usad na nakikita natin ngayon sa Ukraine. Pagdating naman sa usaping pinansyal, ang pangkalahatang epekto ng pagpindot ng Ukraine sa kill switch ay maaaring ipaliwanag sa simpleng paraan. Mas kaunting langis na naibebenta ay nangangahulugan din ng mas kaunting pera na maaaring ipondo ni Putin sa makinang pandigma ng Russia. Makatarungan sabihin na nagkaroon ng magkahalong resulta ang Russia sa pagbebenta ng kanilang langis nitong mga nakaraang buwan. Ang pagharang ng Iran sa kipot ng Hormuz kasunod ng paglulunsad ng Operation Epic Fury ay naging sapat na epektibo upang halos maputol ang isang daanan ng tubig na responsabel sa 20% ng supply ng langis sa mundo. Ang presyo ng langis ay nagkaroon ng inaasahang pagbabago bilang resulta. Ang mga presyong yon ay umiikot sa $100 kada bariles. Umakyat muli noong Mayo 11 matapos tanggihan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang bagong panukala ng Iran para tapusin ang digmaan sa Gulpo. Dapat ay nakakaranas ang Rusya ng magandang pagtaas ng kita mula sa pagbebenta ng langis dahil sa tumataas na presyo. At sa isang banda ay ganun nga ang nangyayari. Iniulat ng Financial Post na tumaas ang presyo kada bariles ng langis na ipinapataw ng Rusya. Gayunpaman, hindi sapat ang pagtaas na yon para mapababa ng Rusya ang lumalaking kakulangan sa budget na umabot na sa $. 79.5 bilyon, mas mataas kaysa inaasahan nila para sa 2026 sa unang 4 na buwan ng taon. Hindi yon maganda. Walang malaking isyong pinansyal sa Rusya, kahit patuloy na binobomba ng Ukraine ang mga pasilidad gaya ng Tuapsa. Noong Mayo 1, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na umabot na sa $7 bilyong ang gastos ng Rusya dahil sa mga pag-atake nito sa unang 4 na buwan ng 2026. Mas mataas ito kaysa kalahati ng kabuuan noong 2025 sa halos isang katlong panahon na nagpapakita ng bilis ng estratehiya ng Ukraine sa pag-atake. Kakaibang posisyon ng Rusya ngayon dahil bagamat tumaas ang inaasang kita nila sa langis at gas dahil sa Iran, hindi pa rin nila ito naabot. Iniulat ng Moscow Times na kumita ang Rusya ng $11.47 bilyong mula sa langis at gas noong Abril. Oo, mataas ang halagang yon.
Pero $280 milyong lang ang sobra sa baseline. Kinakalkula ito gamit ang presyong itinakda sa budget na $59 kada bariles. Ang langis ng Rusya, kahit may mga ipinapatupad na parusa, ay naibebenta na ng mas mataas pa sa presyong yon sa loob ng ilang buwan na ngayon. Ang kita ng Rusya mula sa langis, na bahagi lang lumalagpas sa inaasahan, batay sa $59 kada bariles, ay nagpapakita ng malaking bawas ng Ukraine sa kakayahan ng Rusya na magbenta ng enerhiya. Sa puntong ito, naiintindihan mo na. Ang sunod-sunod na atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis ng Rusya ay nagpapabawas ng pondo para sa digmaan ni Putin at nagpapahina sa kanyang mga sundalo. Pero sa likod ng mga problemang ito ay may mas malaking issue, at ito ay isang bagay na hindi kayang lutasin ng Rusya. Ang nakamamatay na, depektong nagdudulot nito. Bago namin ibunyag ang depekto, paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natututunan ka mula sa channel na ito, siguraduhin mag-subscribe ka dahil ganito namin ito pinag-uusapan bawat linggo. Simple ang nakamamatay na depekto. Malaking problema sa air defense ang Russia at wala talagang magawa si Putin para ayusin ito. Ang dating lakas ng Russia sa pagtatanggol sa teritoryo laban sa mananakop ay naging malaking kahinaan nila ngayon laban sa airstrike ng Ukraine. Sobrang laki kasi ng Russia, kaya ang kanilang air defense infrastructure ay sobrang kalatrya kulang na kulang. At kung ano man ang nailagay nila sa kanilang mga pasilidad ng langis, ay hindi sapat para mapigilan ang mga drone ng Ukraine. Lumitindi ang problema dahil may oil refinery at terminal ang Russia sa maraming lugar sa bansa. Kaya kung ipagpalagay natin na ililipat ng Russia ang kanilang air defenses sa Tuapsa para bantayan laban sa paulit-ulit na pag-atake ng Ukraine, sige, pipili lang ulit ang Ukraine ng ibang target at babanatan yon hanggang mapilitan na naman ng Russia na ilipat ang kanilang depensa. Sa katunayan, nakita na natin itong nangyayari. Binanatan ng Ukraine ang Primorsk at Ust-Luga noong katapusan ng Marso at papasok ng Abril. Ngayon, medyo binabawasan na nilang pag-atake sa mga pantalan na yon at binabanatan naman ng Tuapsa, malamang dahil ang Tuapsa ang pinakamahinang target na kayang tirahin ng Ukraine. Ang buong problemang ito ay nagmumula hindi lang sa laki ng Rusya, kundi pati na rin sa kung paano gumagana ang buong sistema ng depensa sa himpapawid nila. Ang mga depensa sa himpapawid ng Rusya ay dinisenyo sa paraang nagbibigay ng patong-patong na proteksyon laban sa mga banta sa himpapawid. May long, medium, at short-range na sistema na sabay ginagamit sa isang lugar para makapalong proteksyon at mas mataas ang tsansa ng pagharang. May saysay ang ganitong patong-patong na depensa sa himpapawid. Mahirap pa panatili ang ganitong pagsasapaw dahil sa laki ng teritoryo ng Rusya. May nagsasabing imposible ito dahil kakailanganin ng Rusya ng 10,000 air defense systems para maprotektahan lahat ng pasilidad ng langis at estrukturang militar. Kulang ang Rusya sa air defense systems, radar at iba pang kailangang kagamitan para maging epektibo ang depensa nila. Kaya, anong meron sila kapalit nito? Mga patong-patong na depensa na nakatutok sa mga lugar na sa tingin ng Rusya ay maaring maging susunod na target na tatangkain ng Ukraine na tamaan. Ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay tamaan ng isa pang target at mapipilitan ng Rusya sa isang mahirap na sitwasyon. Panatilihin ba nito ang mga patong-patong na depensa sa ibang lugar? O susubukan nitong ikalat ang mga air defense nito para mas malawak ang saklaw, kapalit ng pagsasakripisyo sa mas siksik na proteksyon na talagang epektibo? Kung piliin ang huli, lantad at walang hadlang ang mga target sa Ukraine drones. Kung una naman, mas maraming target ang may konting proteksyon, ngunit mas mahina ang proteksyong yon kaysa sa maari sana. Para itong naipit sa alanganing sitwasyon. Si Putin ay naipit kahit anong piliin niya. Sinusulit ng Ukraine ang problemang ito sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasilidad ng langis, lalo na dahil mas malaki ang epekto ng mga drone kapag oil facilities ang tinatarget. Kung magpadala ang Ukraine ng 10 drone sa Tuapsa at 2 lang ang makalusot, malaki pa rin ang tsansa na tamaan ng mga iyon ang mga pasilidad ng langis na agad nagliliyab. Lumalawak ang apoy, mas maraming nasusunog kaysa sa tinamaan ng drone ng Ukraine. Ang pagkalat ng apoy at sumunod na pagsabog ang tumupad sa trabahong hindi nagawa ng mga drone ng Ukraine na hindi tumama sa target. Hindi natutulungan ng Russia ang sarili sa pagsunod sa mga baliw na utos ni Putin. Bago ang Victory Day Parade noong Mayo 9, ipinag-utos ni Putin na palakasin ang air defense sa paligid ng Moscow. Ayon kay Zelensky sa United 24 Media, sinabi niyang inalis ng Russia ang mga air defense system mula ibang reyon para protektahan ang Moscow. Sa madaling salita, sinisiguro ni Putin na siya ay protektado laban sa mga drone, pero hinahayaan niyang mas marami pang bahagi ng Russia ang masunog para lang matiyak ang kanyang kalitasan. Hindi lang yan. Alam ng Russia ang malaking kahinaan nila at lalo pa itong lumalala dahil sa paggamit ng maling air defense systems sa maling mga lugar. Ayon kay Justin Bronk,
Senior Research Fellow sa Royal United Services Institute, RUSI, think tank. Mas umasa ng Rusya sa medium at long-range surface-to-air missile systems laban sa mga drone ng Ukraine at tinutulungan ito ng mga helicopter na sumasabat sa mga drone. Sabi ni Bronk, mas dapat gamitin ng Russia ang mga Pantsir system na posibleng mas epektibo bilang air defense. Ayon kay Bronk, patuloy na nabubutas ng Ukraine ang depensa sa mga pasilidad tulad ng Tuapsa dahil hindi ito'y dinisenyo para harapin ang mga pag-atake ng Ukraine. Kaya nagagawa nilang paulit-ulit na umatake. Kung pag-uusapan ng Rusi, nagbigay ng kawili-wiling prediksyon ng think tank noong Setyembre 2025. Sabi ni Dr. Jack Watling noong Setyembre, maaring maubos ng Russia ang air defense missile nila pagdating ng Pebrero. Kaya posibleng mas maraming atake ang magawa ng Ukraine sa loob ng Russia. Sa huling bahagi ng Abril, iniulat ng Business Insider na kulang na ang Russia sa air defense missiles na pinalalala pa ng tumitinding drone strikes ng Ukraine. Mas maraming missile ang kailangan ng Russia para mapabagsak ang mga drone ng Ukraine. Tama si Watling. Hindi aksidente na paulit-ulit na tamaan ng Ukraine ang Baltic seaports ng Russia noong Marso at ang Tuapsa sa loob ng 16 na araw na sunod-sunod na pag-atake. Pinaprotektahan ng Russia ang mga pasilidad gamit ang mga air defense na sobrang lawak ng sakop at lubang nakaasa sa mga missile na wala na sa kanilang mga reserba. Nabanggit ba natin na may malubhang kahinaan ng Russia? Siguro dapat nating sabihin na marami at lahat ay may kinalaman sa napakasamang kalagayan ng kanilang air defenses. Masyadong malaki ang Russia para malagyan ng layered defenses lahat ng military at energy sites nito. Yung mga depensang yun ay sobrang nang nababanat na yun, kaya napipilitan ng Russia na gumamit ng maling mga sistema para depensahan laban sa mga drone ng Ukraine. Hindi na masyadong epektibo ang mga sistemang yon dahil kulang na sa missile. Naramdam na yon habang pinapatas ng Ukraine ang dami, lalim at lakas ng kanilang mga airstrike. Lalo pang lalala ito dahil ang mga problema ng Russia sa air defense ay bahagi ring sarili nilang kagagawan. Hindi rin natin dapat balewalain ang epekto ng masinsinang kampanya ng Ukraine laban sa mga depensa sa sinakop na rehiyon at sa Russia. Ayon sa Kyiv Independent, 472 beses umatake ang Ukraine sa air defense infrastructure ng Russia mula Hunyo 2025 hanggang unang bahagi ng Marso 2026. Kahit ang mga pag-atake na naganap sa mga sinakop na teritoryo ay nagbilot ng problema sa air defense sa mismong mainland ng Russia dahil mapipilitan si Putin na magdesisyon kung magpapadala pa siya ng mga sistema sa Ukraine o isasakripisyo ang teritoryong binabantayan ng mga sistemang iyon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng depensa ng Russia sa loob ng Russia. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, mula nang magsimula ang pananakop, nasira ng Ukraine ang 1,300 at 73 mga kagamitang panlaban sa sasakyang panghimpapawid ng Russia. Hindi rin bumabagal ang mga pag-atake nito. Ayon sa ulat ng United, 24 media noong ikalabing isa ng Mayo, nawasak ng Ukraine ang $130 milyong na halaga ng depensa sa himpapawid ng Russia sa loob ng 7 araw. Kabilang dito ang Buka M3, Tor M2 mga istasyon ng radar, at isang 2 S6 Tunguska na sistemang panlaban sa sasakyang panghimpapawid. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay mas mabilis na winawasak ng Ukraine ang mga depensa sa himpapawid kaysa sa kaya ng Russia na buuin ang mga ito. Mukhang paraang ito para malutas ang kakulangan sa missile. Pabayaan ang Ukraine na sirain ng maraming sistema para magkaroon ka ng sapat na natitirang missile para sa natitirang depensa. Problema, nalutas. Kung walang sarkasmo, ginagamit ng Ukraine ang kahinaan ng Russia. Ang pagkalugi sa ekonomiya at material na dulot ng pressure ay lalo pang nagpapahirap sa laban ng hindi pabor sa Russia. Tungkol naman sa Tuapsa, 2 lang ang pwedeng mangyari. Pwedeng masunog ulit ito dahil mahina pa rin ang depensa ng Russia. O kaya maglalagay sila ng depensa, pero mapapanood lang nila habang tinatamaan ng drone ng Ukraine ang iba pang refinery o terminal ng paulit-ulit. Nahanap ng kill switch at hindi na mapipigilan ni Putin ang Ukraine na gamitin ito kahit ilang beses gustuhin ng Ukraine. Saksi tayo sa bagong yugto ng digmaan sa Ukraine habang lumilipat ang momentum at nasusunog ang mga pasilidad ng langis ng Russia. Kahit saan ka tumingin sa Russia, pinapakawalan ng Ukraine isang rumaragasang pag-atake na hindi mapipigilan. Tinalakay namin ang mga pag-atake noong Abril bilang bahagi ng bagong estratehiya ng Ukraine. Alamin pa sa aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, pindutin ang subscribe para lagi kang updated sa lahat ng aming pagsusuri tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood.